since meron tayong missionary pang hapon, sabi ko, siya na lang sa umaga. So, tawagin na po natin para malis na po ang kanyang kaba. Kaya Pastor, welcome, Brother Andrew Matambino. Magandang umaga po. Tayo po ay naatasan po ng ating pastor na makapagsalita kung makakabanga. Nandito na. Yan po, tayo po ay naligtas nitong sa ibang bansa, December 19, 2014, sa biyaya po ng Panginoon. Nakaligtasan po ngayon. Sabi ko po nga po na nung ako po ay hindi pa mananampalataya, ako po ay nangako sa aking sarili na kahit sino ay hindi ako makikinig, hindi ako sasama sa ibang religion, hindi po ako sasama sa kanila kapag maraming mga nag-iimbita na ano ba itong mga pinagsasabi nila, malayo po sa salita ng Panginoon, hindi po ako nakakaintindi pagdating po sa salita ng Panginoon. At ang kapatid ko po, mga po ay elementary, ay dinala po ako ng kapatid. Bata pa lang po ako sa kay Pastor Yocampo sa Lipapok, sa may cultural, yung po ang first time ko maka-attend. Ang kapatid ko po sa Heavenly Bible Baptist Church na nung ako po ay bata pa, kapag ako po sinabi ng kapatid ko, mag-base ka, ako po excited kapag mamamasyan. Kaya nung sabi ng kapatid ko, mag-base ka, 6 o'clock pa lang, maaga to ah. Sabi mo, sarado pa ang piyesta mo. Kasi dati sikat pa yung piyesta mo. Sabi mo, sarado pa, pero sunod agad. Sabi mo, sige. Mag-aantay kami doon kahit sarado pa. Pagpunta ko doon, alas 6. Punta kami kay Pastor Yocampo, hindi ko pa alam yung Heavenly Bible, yung po ay ginagawa pa lamang. Hindi po siya maayos. Katulad ngayon, makikita po natin, maganda na po siya. Dahil doon parang under renovation pa po yun. Pagpunta ko po doon, yun na nga po, sinalvation na ako nung ko naintindihan na nakakalit na ako ng langit at lupa. Sabi ko, nag-close agad ako ng aking tenga. Nakatitig lang sa kanya, pero blanco yung aking kaisipan. Hindi ako nakikinig nung ako po'y bata. Pero nung sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon po tayong trabaho, nagkaroon po ng pamilya, pinangarap ko po na mapunta sa ibang bansa. At doon po, kapatid ko po ulit na nagsama po sa akin sa Almin. Yun po ay kay Pastor Cesar De Los Santos, yun po ay Lighthouse Alin Baptist Church na doon po ay binuksan ko po ang aking kaisipan sapagkat lagi na po ako nasamba doon. Nakinig na po ako, doon po tayo naligtas. Kapasalamat tayo sa Panginoon na tinanggap po natin ang Panginoon sa Kristo sa kanyang ginawa na siya po ay namatay ng bibig at tuloy na buhay para sa ating mga kasalanan. Nararamdaman po natin yung gospel, yung mabuti pong balita. At yung patuwaan ko po doon sa ibang bansa ay hindi ko na po tinapos ang aking kontrata. Agad-agad na po ako pumumili sa Pinas sapagkat sabi ko, itong kakaunting kaalaman ko ay gusto ko na may bahagi sa mga mahal sa buhay. Mga magulang. Yan po. Kaya po sabi ko mga kapatiran, masama yung gagawin mo, uuwi ka na. Kaya sabi ko naman, hindi pala po trabaho ang binigay sa akin ng Panginoon dito sa ibang bansa. Kundi po yung kaligtasan. Kaya po, ko po na kaligtasan ko po para sa akin ay special po dahil di ba po ako naligtas. Kasi kung dito, talagang hindi ko ako naligtas. Kapag sarado na aking tenga, biyaya na lang po ng Panginoon. Amen? Dito na po tayo. Buksan po natin muli ang ating Philippians chapter 2. Verse 1 to 16, magkaroon po rin tayo ng responsive reading. Basahin ko po ang verse 1, ay po sa verse 2 at sabay-sabay po tayo. The last verse, verse 16. Philippians chapter 2, verse 1 to 16. Say amen po kapag nakikita po natin. Philippians chapter 2, verse 1 to 16. Verse 1, I believe. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, any bowels and mercies. Verse 2, kayo po. Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in the lowliness of mind, in which esteem others better than themselves. Verse 4. Look not that every man hath his own things, but every man also the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. 6. Who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of man. 8. and being found in fashion as man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of
cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, and That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. and that every tongue should confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who brought in you both to will and to do of his good pleasure. 14. Do all things without murmurings and disputings, That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom we shine as lights in the world. Verse 16 altogether. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not one day never on me. Tayo po ng dalangin, ito natin ating mga mata, tayo po ay tumungo. O Diyos, amang mga Panginoon sa lahat, maraming salamat din, Panginoon, sa araw na ibigay niyo po ito. Salamat po sa biyaya niyo po, Panginoon, sa isang buong linggo na patuloy niyo po natapayan. Galing po inyong iningatan. Salamat po, Panginoon, sa privilege na inyo pong magamit, Panginoon, upang makapagpahayag po ng inyong salita. Wala po akong karunungan, wala po akong kagalingan, Panginoon, kundi sa biyaya niyo lamang ako po at umaasa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na tago niyo po sa inyong likuran. Ikaw lamang siyang makita, ikaw lamang siyang maluwalhati, maitaas, mapaglikuran, Panginoon. Doon po, Panginoon, sa mga kapatiran po, kung meron po kayong mga nakita karumihan sa puso po ng bawat isa, pakalinisin po ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ay siyang maging sentro ng aming checklist. Kailangan ito po ang ating pagpapala sa bawat isa, ito po aming dalawin sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Kami po dito sa Philippians chapter 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Dito ko po kinuha yung talatang obedience. Ang sabi po dito ay always obey. Dapat po, meron po tayong pagsunod. Amen? Nasabi po dito na pinapakita po dito na ang image or ang testimony po ng mga Philippi believers, sila daw po ay mga obedient. They are all obedient. Kung gusto daw po natin na to really enjoy the blessing of God, kung gusto daw po natin pagpalain, ang susi or ang key, walang iba po, kundi obedient. Amen? Sabi po sa Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28, Deuteronomy chapter 11, verse 27 to 28, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and the curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside of the way which I command you this day, to go after the gods which you have not known. Nasabi po dito na a blessing and a curse. A blessing daw po kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon. A blessing if you obey. At kung di naman po tayo sumusunod sa Panginoon, curse po. May pagpapalo. Kaya, ibig sabihin po na ang determinasyon na po ng pinagpalang buhay, walang iba kundi po yung pagsunod. Always choose to obey. Always choose what the will of God. Choose kung ano po yung kautusan ng Panginoon. Piliin po natin kung ano po yung sinasabi po sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin po ng obedience, ito daw po yung doing exactly what the Lord command. Doing exactly what the Lord command. What King Saul did is disobedience. Bakit po? Ano po bang ginawa po King Saul? Bakit po siya naging disobedience? Sabi po sa 1 Samuel verse 15:3, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Samuel verse 15:3. 1 Samuel verse 15:3. Now go and smite Amalek and Adam destroy all that they have and spare them not, but to slay both man and woman, infant and suckling of ox and sheep, camel and ass. Nasabi po dito na
Dapat daw po, ang ginawa ni King Saul, ang utos po sa kanya ay destroy all, spare them not. Kumbaga, ubusin, sirain. Huwag pong magtitira, huwag pong manghihinayang. Pero ano pong ginawa niya sa verse 9? But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was bad and refused, that they destroyed utterly. Yung mga walang kabuluhan, sinunod lang po na inubos. Wala ka pa kinabangan. Pero, nang hinayang po siya kay Agag at sa mga mabubuting mga sheep, at saka po yung mga matataba. Siyempre, mga matataba yun manghihinayang ka. Ibig sabihin, pumasok po sa kanyang kaisipan na parang mga dito i-offer sa ating Panginoon, di ba? Gawin po tayo, may nakikita tayo magandang bagay, masarap i-offer, di ba? Na mabubuti ito. Pero ang sabi po ng Panginoon, sinasabi po ng Panginoon na it is better to obey than sacrifice. 1 Samuel verse 15:22. It is better to obey than sacrifice. Ibig sabihin po, may pagsunod. Ang ginawa po ni King Saul is partial obedience. Partial obedience, ay sinasabi na rin po natin na parang half obedience. Partial obedience or half obedience is still disobedience. Hindi pa rin po pagsunod. Kaya po mga kapatid, sabi nga po, kung tayo po ay sasamba lamang din, dapat po ay maghapon na. Amen? Dahil po nakatalaga po sa church na ito, binigay po sa ating ang kalooban ng Panginoon na meron po tayong morning service. Nag-start po siya ng 9 a.m. Tatapos pagpalagay na mga 12 o'clock and then 1:30 kung matagal na po yung 3 o'clock. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, sabi isang araw, it is 24 hours. Ilang oras lang po yung pagpalagay na ng mga 6 and a half. I-half day pa po natin. Umaga lamang. Ano pong tawag po doon? Di ba? It's better to obey than sacrifice. Half obedience. Half obedience is still disobedient. Ibig sabihin po dapat po, ay sasamba lang din naman, sambahin na po natin ang Panginoon maghapon na. Tapos ito po yung kalooban ng ating Panginoon. At dapat din po, sa ating pong pagsunod, dapat meron po tayong masayang puso. Bakit po tayo umatin ngayon? Sabi po sa Hebrews 10:25, sabi po dyan na not forsaking the assembling of ourselves, na huwag daw natin pababayaan ang pagtitipon tulad po ng iba. Dapat po tayong mga aralan sa isa't isa sapagkat nalalapit na po ang pagdating po ng ating Panginoon sa Kristo. Samantalahin na po natin sapagkat sa bawat araw, tanda po natin pasama na po ng pasama. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the day is at evil. Amen? Amen. Sino po kaya ang nandito ngayon dahil po sinunod po ang Panginoon? Ang tanong po ba, ay masaya po ba tayo? Dapat po may kagalakan ang ating mga puso. Sabi po sa Psalms 32 verse 11, na sabi po dito na, be glad in the Lord and rejoice, the righteous shout for joy. Diba? Be glad. Dapat po nagagalak po tayo. Sa sobrang katuwaan sabi dito, shout for joy, di ba? Sa sobrang sayang, nagagalak. Sapagkat ang ating tatagpuin, hindi kung sino man ang Panginoon Diyos. Amen? Kaya ang pagsamba natin, dapat daw po, lagi pong may kagalakan sa ating Panginoon. Hindi po dapat, pagdating mo rito, ay pasan po natin ang daigdig. Hindi po dapat pagdating dito, tayo po ay mga nakasimangot. Hindi rin po dapat na tayo po ay malulungkot, di ba? Bakit? Sabi po dito sa Psalms, be glad, nagagalak na po dapat tayo sa Panginoon. Amen? Sabi po, kung gusto po natin daw ng pagpalain, ang walang iba kundi just to obey. Kung gusto po natin maging masaya, sumunod lang po tayo sa Panginoon. Amen? Yan po yung napakalaga. Dahil sabi po dito, nakita po dito sa Philippians yung pagiging obedient. Sa church po natin, dapat daw po, ganito po yung ating pamumuhay. The church should live this way. The church should live this way. Number one, ito daw po ating dapat pamuhay, cooperative obedience. Ang cooperative obedience po, yan po yung sinasabi na may dapat na harmonious. Ibig sabihin, tayo po ay nagkakaisa, nagkakasundo po tayo dapat sa church. Sabi po dito sa Philippians chapter 2, verse 1 to 4, Philippians
chapter 2, verse 1 to 4, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same of love, being of one accord, one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in the lowliness of mind, let us esteem others better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Pinapakita po dito na ang sinulatan po dito ni Apostle Pablo, walang iba kundi po ang church. Dahil po, yan po ay Church of Ephesus. Sabi po ni Apostle Pablo na dapat daw po na meron pong iisang kaisipan, meron din po dapat tayo na iisang puso. We need to be humble youths. Dahil lahat po tayo ay iniligtas po ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay meron po tayong Espiritu ng Diyos. Kaya dapat po tayo na nagkakaisa at sundin po natin ang kalooban po ng Panginoon. Maganda po sa pastor natin, higit sa lahat, meron pong mabuti sa ministry. Meron nga po ba? Siyempre, meron. Amen. Kung ang pastor po natin, merong maganda pong puso sa ministry, dapat din po ang mga member ay dapat ay nakikiisa sa ating pong pastor. Dahil yan po yung kalooban ng Panginoon. Cooperative obedience. Hindi po dapat tayo ay nagpapalisahan. Hindi rin po dapat tayo na nagpapagalingan dito. Sa lahat, dapat hindi rin po tayo nagpipintasan sa isa't isa dahil hindi po iyan ang kalooban ng ating Panginoon, sabi po sa Bible. Sabi po sa Bible, ito yung mga kalooban. Love one another. Magmahalan daw po tayo sa isa't isa. Huwag daw po tayo magkakaroon ng mga awayan. Huwag daw po dapat tayo magkakaroon ng mga alitan. Dapat marunong po tayo magpatawad. Dapat magtulungan po tayo sa isa't isa. Pray one another. Amen. Importante po na meron pa po tayong prayer meeting every Thursday at 6 p.m. Mas maganda po na tayo ay umaattend po sa prayer meeting. Sana, we pray na kung gaano po kadami tayo sa iglesia ito, ay ganoon din po kakitaan po tayo ng ganitong karami rin sa ating pong prayer meeting. Sumamba na po tayo sapagkat nalalapit na po ang pagdating po ng ating Panginoon. Huwag na po tayo magsayang ng mga oras. Kaya po tayo nagdadalangan sa isa't isa dahil po parang na rin po mailapit natin para po sa kagalingan ng mga kapatiran, ganoon po sa kalakasan at sa patnubay po ng ating Panginoon. Bear one another burdens. Tulungan po natin yung mga kabigatan po ng mga kapatiran, yung mga dala-dala. Tulungan po natin, samahan po natin na meron po tayong kapatiran na nandiyan din po na umaalalay po sa kanila. Hindi lang po siya nag-iisa. Bukod po sa Diyos, siyempre hindi po tayo iiwanan. Samahan po natin at tulungan po natin yung mga kapatiran na mailapit po sa ating Panginoong Jesus. Exhort one another. Payuhan po natin yung mga kapatiran na may katotohanan. Hindi po yung kasinungalingan, hindi rin po yung kapangitan na ipapayo mo. Dapat in goods, dahil tayo po ay nasa kalooban po ng ating Panginoon. Palalahanin po natin, magkaroon po tayo ng palakasan po tayo. Encourage one another. Yan po napakalaga. Yung mga kapatiran na nanlalamig, yung mga kapatiran na lumalayo po sa church. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pastor na meron po siyang mabuting puso kung saan mga kapatiran na lumalayo ay kanya pong pinupuntahan. Kanya pong pinakausap. Amen. Pinapalakas po ang loob upang bumalik. Pag tayo po ay wala sa kalooban ng ating Panginoon, nawawala po ang proteksyon ng ating Panginoon. Nagkakaroon po ng problema. Nawawala po yung armor. Nawawala po yung helmet. Pag tayo wala sa kalooban ng Panginoon. Dahil sabi nga po, nabay po sinasabi ng ating mga pastor, na ang pinaka-safety po na lugar walang iba, hindi po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya wag po dapat tayong lumayo. Magparatag po tayo, palakasin po natin ang isa't isa at magbigay po tayo ng pagkain sa isa't isa. Huwag din po natin i-underestimate yung kakayahan po ng Diyos na gawin po sa ating buhay. Minsan kasi ay sinusukat natin, hindi po ako mayaman, hindi ako magaling, hindi ako talented, di ba? Pinanghihinaan tayo. Pero ang katotohanan po at dapat po natin maintindihan na wala pong iniligtas ang Diyos ng walang kabuluhan. Lahat po ng Kristiyano ay meron pong parte sa gawain po ng ating Panginoon. Kino-consider po na ang church, yan po ay body of Christ. Ibig sabihin po ng body of Christ, one body, many member. Amen?
Lahat po ng bahagi, lahat po ng bahagi ng ating katawan, yan po ay mahalaga. Lahat po din po ng part ng ating katawan, may function po yan, lalo po sa ministry. Halimbawa po yung choir, yan po ay iba't iba. Hindi po yan binubuo ng isa lamang. Yan po ay merong bass, merong pong tenor, merong alto, merong pong soprano. Magkakaiba po sila. Pero kapag sila po ay kumakanta, nakikita po natin na parang isa lamang. Maganda, pantay-pantay, blending. Ibig sabihin, meron po silang harmonious. Nagkakaisa po, nagkakasundo in one. Wala pong makikita nagpapataasan, walang makikita nagpapagalingan, pantay-pantay. Ganoon din po tayo as a body of Christ. Dapat meron po tayong harmoniously na sumusunod po sa Panginoon. Dapat tayo po ay nagkakaisa. Tayo po nagkakasundo-sundo. Amen? Yan po ang dapat nating maintindihan na ang Panginoon po ay wala pong ililigtas nang wala pong kabuluhan. Kaya po dapat, kung inilagay po tayo ng Panginoon sa church na ito, ay meron po tayong gamit. Kailangan lang po natin at tayo po ay makikiisa. Amen? Cooperative obedience. Huwag po tayong maging mapagmalaki. At huwag din na po natin mamalitin po ang ating mga sarili. Tandaan po natin na God has a purpose, bakit po tayo nilagay ng church, kung bakit po binigyan ng ganyang kakayahan. Ang church po na pinagpapala ng Panginoon ay ito po yung maganda ang relasyon sa isa't isa. Kaya yun dapat po unahin natin. Love one another. Hindi po magiging blessed ang church kung hindi po natin matutunan ang magpasako o makisa po hindi sa lahat sa ating pastor. Dahil wag po natin siyang pangungunahan. Yan po ay kalooban ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Philippians 2:3. Philippians 2:3. Sabi po sa Philippians 2:3, endeavoring to think let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Let esteem others better than themselves. Let nothing be done through strife or vainglory. Huwag na po tayo magkakampi-kampi. Huwag din na po tayo magkakaroon ng hidwaan, kundi po sa kababaan po ng ating pag-iisip. Lowliness of mind. Alam niyo po kung saan po yung pumapasok yung kapalaluan sa ating buhay. Ang kapalaluan po, ano po ito? Ito po yung pride. Ito ay mayabang ka na sa iyong sarili. Ito ay hindi tumatanggap ng pagwasto sa ating sarili. Pumapasok lamang po ito kapag nakita na po natin na ikaw na po yung pinakamagaling. Amen? Kapag po tayo titingin sa gano'n, mapapasukan po tayo ng pride. Na sa church po ito, wala pong ibang pinakamahalaga. Basta po church po ang pinag-uusapan, Diyos lamang po ang pinakamahalaga. Yan po. Kasi pantay-pantay po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minahal po tayo ng Diyos, kaya dapat lamang po natin siyang luwalhatiin at mapaglingkuran. Amen? Masarap po sa church na kapag may project, maganda pa rin po yung mga espiritu. Yan. Dapat nakikisa pa rin. Hindi natin kailangan na tingnan kung magkano po ang ibinigay ni ganyan, magkano po ang ibinigay ni ganito. Ang isipin po natin, ano po ba ang kakayahan ng Panginoon na ibinigay sa iyo? Yun po ang ibigay natin. Na kapag yan po ay pinagsama-sama, maliit man yan ng malaking tanda po natin, nakakaluwalhati po sa Panginoon ang resulta. Ang ministry po, yan po ay para po sa ating lahat. Ang sarap po na makita na ang church po dapat natin ay harmoniously sumusunod sa Diyos. Meron pong pagkakaisa. Meron pong pagkakasundo. Yan po ang ating number 1, cooperative obedience. Number 2, Christ-like obedience. Christ-like obedience, dito po pumapasok yung humility and humbleness. Kumbaga, dapat meron po tayong kababaang loob. Dapat po tayo ay nagpapakumbaba. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, that was made in the likeness of man, and being found in fashion of man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Sabi po dyan, made himself of no reputation. Ibig sabihin po,
ang Diyos po mula po sa kanyang kataas-taasan sa kaluwalhatian, siya po ay nagpakababa. Nag-anyo po siyang tao, namuhay po siya bilang isang mapagpakumbabang lingkod. Amen? Para lamang po saan? Para lamang po tayo po ay maligtas. Yan po ay pinakamalaking halimbawa ng kababaang lingkod para sa Panginoon. Meron po tayong pagpapakababa, meron po tayong sakripisyo, at yan po ang ginawa ng ating mga Panginoon. Mula sa pagiging mataas po niya, siya po ay form o ka-servant, di ba? Kaya po siguro may mga kapatiran tayo o may mga member na hindi po magamit po sa gawain ng Panginoon ay dahil po baka sila po ay mayroong mga matataas na posisyon. Sila po ay mga manager o kaya po baka may-ari po ng isang business na kaya po hindi po magamit ng Panginoon ay baka daladala pa rin ang pagiging boss po nila. Daladala pa rin ang pagiging manager po nila. Tandaan po natin mga kapatid na pagdating po sa ministry, wala po dapat boss dito. Wala din po dapat manager dito. Wala din po dapat malaki ang sahod dito. Wala din po dapat mataas ang posisyon dito. Pagdating po sa ministry, pantay-pantay po tayo dito. Dahil po, bakit? We are all servant of God. Amen? Maganda po yung may mga title ka. Ito naman po sinabi na masama yung may title. Ito ay doctor, ito ay judge, ito ay lawyer, ito ay engineering, nandito yung WH. Hindi naman, basta maganda po. Kaya maganda po yan na huwag po maliligaw. Pero tandaan po natin, ano man po, yung pinakamagandang title, walang iba, kundi po yung title, servant po ng Panginoon. Christ like obedience. Meron din po pagkakataon sa church na pumapasok po yung sakit. Ay po yung mga sakit na yan, yung ikaw ay episode, ikaw ay na-open, ito ay nagtatampo, di ba? Kahit po sakit, kasi yan po yung mga tisuditis, yung mga natitisod. Yung mga na-open, mabilis na-open, appendicitis po yan. Yung mga nagtatampo, tamporitis, di ba? Yung hindi ka lamang nakamayan, natisod ka na. Yung may ginawa ka sa church na ito, ng maganda-ganda or mabuti, hindi ka lang nabanggit ng pastor, hindi lang napasin ang ginawa, nagtampo ka na, di ba? Kaya higit sa lahat, kung may nasabi sa iyo, mga kapatiran na hindi maganda, na-open ka na. Sabi nga po ni Pastor, nanggaling lang naman kay Marites, nanggaling lang naman kay Marisol, di ba? Kaya dapat po, ang ating Christian life, dapat po tayo po ay lumalago. Amen? Dapat po sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, hindi po natin hinihintay yung mga palakpakan. Sa paglilingkod po ng Panginoon, hindi po dapat natin tinitingnan yung mga plake. Sa paglilingkod po ng Panginoon, hindi rin po hinihintay yung pagpupuri, di ba? Dahil kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat lamang po na paglingkoran po natin ang ating Diyos. Amen? Dito po, madedetermine yung humility, yung pagpapakumbaba, di ba? Sabi po sa Philippians 2:3, lowliness of mind. Sa punto po ni Apostle Pablo, na He used our Lord Jesus Christ as an example, lowliness of mind. Ibig sabihin, dapat po tayo ay merong kababaan loob ng ating pag-iisip, mapagpakumbabang kaisipan. Kaya po sa example po ng humility, huwag na po tayong mag-isip ng ibang example, huwag na po tayong mag-isip ng ibang titingnan. Tandaan po natin, ang greatest example, walang iba po kundi po ang ating our Lord Jesus Christ. Lowliness of mind. Number 3, lapit na po. Consistent obedience. Consistent obedience. Sabi po dito na huwag daw po tayong gagawa ng isang bagay na kung saan ay para bang masusunodin po natin ang ating pastor sa mga gusto natin. Amen? Halimbawa po ay nakakapagbigay ng kung ano man. O higit sa lahat, baka nakakapagbigay tayo ng mga salapi. Ay baka malaki-laki ang ating pong naibigay. Huwag po natin makapasukang isipin na pastor, dapat po ganito ang ating gawin. Dapat po ganito, ganyan. Dapat, pastor, ganito po ang gusto kong gawin. Hindi po dapat ganyan. Amen? Hindi po dapat natin na pangunahan po ang ating pastor. Dahil tandaan po natin, ang Diyos po ang talaga po sa ating pastor. Okay? Dapat po natin siyang pakinggan. Dapat po natin siyang sundin. Dahil yan po ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos.
nakakabilis po sa mga member na kahit na po na malaki po yung ibinibigay o contribution po sa church, ay tumutulong pa rin po sa mga gawain. Nananatiling simple lamang at hindi po natin mararamdaman na magkaroon po ng rason para lang po magdikta po sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi po dyan, always obey. Siguro po baka may tamaan dito na kapag nandyan po ang pastor ay talaga po napakasipag. Na kapag nandyan po ang pastor ay talagang todo ang gawa. Pero pag wala po ang pastor, siyempre po, kapetiks-petiks na lamang. Di ba? Kaya sabi po, ang ating service po ay is not with the eyes. Not pleasing men, but pleasing the Lord. Di ba? Amen. Na ang totoo pong obedience, tinatawag po yan na consistent obedience kung saan dapat po tayo ay maging honest. Halimbawa po, inutusan po ng mga magulang, ng ating mga anak, maglinis ka ng kwarto mo, di ba? Kahit wala po dapat. Sinanay ay ginagawa po niya ng maayos at hindi po nagreklamo. Bakit? Sabi po sa Philippians 2:14, do all things without murmuring and disputing, di ba? Kung tayo po ay gagawa, dapat po may katapatan. Hindi sa lahat, mula dapat po sa ating puso ang ating pong pagsunod. Marami po sa mga kabataan ngayon na kapag inuutusan, yan, ay nagagalit. Kapag inuutusan ng mga kabataan, nagdadabog. Kapag inuutusan, ayaw pong pa-istorbo. Mahirap po istorbo, lalo na po kapag nilalaro ay ML, sabi po ni Pastor. Hindi po ma-istorbo yan. Bakit? May FK, lalabas po yung sungay niya. Wait lang, sabi nga po ni Brother June. Kapag inuutusan, wait lang, nagiging Inglesero. Yung iba naman, nagiging paniti. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Eh, syempre, ikaw lang naman ang anak namin dyan. Syempre, wala. Syempre, ikaw lang ang anak. Kapag inuutosan, huwag na po tayo magturo. Sabi nga po, dapat sumunod po tayo na may katapatan mula po sa puso. Yan po yung sinasabing consistent na kapag po may nakikita man, may nakatingin man sa atin o wala, dapat tuloy pa rin po tayo. Tuloy pa rin po ang gawa. Hindi po dapat tayo nagpapakitang tao. Huwag po tayo magmumurmuring. Philippians 2:14, do all things without murmuring and disputing. Di ba? Huwag po tayo baka ng pag-inusan, bulong ka lang ng bulong, hindi ka tanggap-tanggap. Dapat sumunod po tayo nang mula sa puso at may katapatan. Amen? Last po. Yun. Amen? Concentrated obedience. Concentrated obedience, ito po yung obedience to God, pagsunod po sa ating Panginoon. Dahil ito po yung magdadala po sa atin sa banal po na pamumuhay. Ito rin po yung magdadala po sa atin sa makadiyos na pagtotoo. Kaya po mga Kristiyano, kailangan po ingatan po natin ang ating mga testimony. Philippians chapter 2 verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom shine as lights in the world. Sabi po dito, maging liwanag po tayo, maging ilaw po tayo sa mundong ito. Sabi po sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ibig sabihin po tayo po ay nagiging liwanag po para sa iba. Bakit? Nakikitaan po tayo ng mabubuting gawa. Dapat po sa Kristiyano, meron po talaga tayo nakikitaan na magandang patuto po sa ating buhay. Sabi nga po ni Pastor Ronnie, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kadibate, ang kanyang mga nanay. And sabi po niya ay miyembro na niya. Bakit po niya napasama sa kanya? Dahil po nakitaan po ng magandang patuto ni Pastor Ronnie. Ganon din po tayo. Dapat para po tayo makapag-akay ng ating mga kaibigan kaluluwa, tayo po ay nakikitaan. Dahil tayo po ay refleksyon. Sinasalamin po tayo ng mga tao.
kung ano po, kung ano nakikita sa atin, kaya po sila napapasunod, kaya po sila napapasama. Eh kung ano nakikita po sa atin, parang malayo sa kalooban ng Panginoon, hindi po yung sasama. Magkakaroon ka ng pag-aanundangan, hindi po pumapok sa meaning niya, hindi ka po makakapag-share niya. Kaya po mga kapatid, ingatan po natin, meron po tayo magandang pakituro. At yung liwanag po natin, dapat po sila po yung nakaka-apekto. Sila po yung na-apektuhan natin. Hindi po tayo yung ma-apekto sa kanila. Sa kanilang mga hindi magandang gawa, dapat hindi po tayo sasama sa kanila. Sila po yung sumama dapat sa atin. Kapag may pakikita natin, sabi po dito, see your good works. Meron pong mabuting gawa dapat po, di ba? Naligtas po tayo, hindi po plus good works. Tayo po ay naligtas, automatic po ang good works. Gagawa po tayo. Wala po plus sa atin. Kaya ka naligtas, dahil gumawa ka ng ganito, ganyan. Hindi po, naligtas po tayo, automatic na po yung gagawa na po tayo ng mabuti para sa Panginoon. Amen? Yan po yung hamon na sinulat po ni Apostol Pablo. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Sabi po dito ni Apostol Pablo, tumakbo po siya nang hindi mawawala ng kabuluhan. Ibig sabihin po pala, kung si Apostol Pablo po ay tumakbo nang hindi mawawala ng kabuluhan, tayo pala pwede tumakbo ng walang kabuluhan. Tayo po pala pwede po tayong magpagal, pero walang kabuluhan. Meron po tayong halimbawa, sumunod lang po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Na kapag tayo po ay lumalakad sa Panginoon, tayo po ay sumusunod po sa kanyang mga salita, tandaan po natin ang bawat ginagawa po natin, hindi po yan mawawala ng kabuluhan pagdating sa Diyos. Anuman po ang pagod, anuman po ang hirap, tandaan po natin na lahat ng ating ginagawa ay hindi po mawawalan pagdating po sa Panginoon. Amen. Amen. Maganda po example na may mga magulang, yung mga naligtas ng mga magulang na dati po, na ang ama po ay halimbawa ay lasinggero, siya po ay naninigarilyo, siya po ay may bisyo, siya po ay nagsusugal, siya po ay mainitin ng ulo. Hanggang ngayon, hindi na naman sana. Biyaya ng Panginoon, papasalamat tayo na nung nakakilala po sa Panginoon, ay naging isa pong magandang halimbawa. Na nakikita na po niya na ang kanyang asawa, ang kanyang anak po ay nagpe-pray, na nakikita po niya ang kanyang pamilya na nagbabasa na po ng Bible, di ba? Hindi po nasayang ang pagbabago. Masasabi po natin na hindi po nawala ng kabuluhan ang ating ginagawa pagdating po sa Panginoon. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 15:3, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Ito po ang ating summary. Let us show the word of God in our life. Ipakita po natin at dapat makita po ang salita po ng Diyos sa ating buhay. Be a light in the midst of darkness. Maging ilaw po tayo sa gitna po ng kadiliman. Remain faithful until the Lord Jesus Christ. Mananatili dapat tayong tapat pagdating po ng Panginoon, sapagkat siya po ay nalalapit. Makitaan po tayo. Amen? Ng pagiging faithful. Obedience and service to God have purpose and bear fruit. Ang pagsunod po at paglilingkod po sa Panginoon ay meron pong kabuluhan at yan po ay may bunga. Sapagkat ang buhay po na masunurin sa Diyos ay buhay po na kailanman po ay hindi masasayang. Tulad ng galit, salamat tayo po ay pinigit ito mo. O Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat ng buong tupod, nagpapasalamat sa iyong salita na nahayag po sa araw nito. Ilangin po, Panginoon, na ang mensahe po ito ay banito pong suga, kalakasan po ng aming mga espiritual, Panginoon. Ilangin namin at ituloy mo sa aming puso at isipan na ang church po dapat namin ay meron pong pagkakaisa, meron pong pagkakasundo, Panginoon. Dapat po meron po kami kababaang loob at pag-iisip, may katapatan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, natuto kami sumunod po sa iyo, Panginoon. At sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, nalalaman namin ng lahat ng bagay na ito ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isang nandito at ang inyong salita ay tumino at ang kasiyahan, Panginoon, ay hindi lang namin kasiyahan, kundi ba rin kasiyahan din po sa iba. Makapagbahagi kami, Panginoon, ang inyong salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wait.
Talagang pinasok tayo ng salita ng Diyos. Amen. Nakapasama ka sa ito.